A day in a life as a seaman's wife, content creator, work from home mom, and a full-time mom. Nakbaka, karakal. For today's video mga mare, andito na naman nga ako para pasayahin na naman kayo. Sobrang busy ko nga palagi mga mare, kaya minsan na nga lang ako nakakapag-upload. Pero huwag kayong mag-alala, gagalingan ko pa para makapag-upload ng mas maraming videos. Marami rin kasi nag-PPM sa akin mga mare, marami nga nagtatanong kung magkano ko nga nakuha tong bahay na kinuha namin dito sa Severa, Mabalacan. Pero bago ko nga sabihin sa inyo mga mare kung magkano, ito nga ikukwento ko nga sa inyo yung mga nangyari sa amin mula nga nung nag-asawa ako. Ganun. 2012 nga nung nakilala ko si Mr. mga mare at nabuntis nga ako, kaya nagpakasal kami agad. At after nun, ay hindi nga kami nangupahan or anything. Ganun. Sobrang bata pa talaga namin mga mare. Wala pa talaga kaming stable job. Ay Diyos ko, nakikitira lang kami sa mga tito ko. Ganun. Sobrang hirap pala talaga mga mare na nag-aasawa ka na wala talagang stable job. Walang bahay, walang income. Ganun. Ganun nga yung nangyari sa amin mag-asawa. Pero hindi talaga kami sumuko. Kanino nga kami tumira dati mga mare. Tumira nga ako sa tito ko sa Makati. Tapos after nun, nanganak nga ako dito sa Pampanga. Ay Diyos ko, sobrang hirap talaga ng buhay. Kaya hindi ko alam. Akala ko doon na lang talaga kami. Minimum wage nga lang si Mr. No na nagtatrabaho sa Makati, kaya naisipan nga namin na mag-abroad na lang siya. Noong naging dalawa na nga yung anak namin, mga bandang 2017 na yun. Noong una mga mare, takot na takot nga siya mag-abroad. Ayaw nga niya dahil ayaw niya nga kaming iwan. Pero noong naging dalawa na nga yung anak namin, nakita talaga niya yung hirap, Diyos ko, kaya napilitan talaga siya mag-abroad. Ganun. 2017 nga siya umalis mga mare at 2019 nga siya bumalik dahil galing siya sa Saudi at nag-ipon nga kami ng pera para makapagsiman nga siya. Diyos ko, inaral niya talaga para makapagbarko. Yan naman pag-uwi niya noong 2019 mga mare, naisipan nga namin na umalis na sa bahay ng mga tito at tita ko, kaya nangupahan na nga kami. Mga 3,000 nga kada buwan yung binabayaran namin. Mula nga nung nagsama kami at kinasal ng 2012 mga mare, Diyos ko, hindi talaga kami nangupahan. Ngayon nga lang 2019 nung dumating siya galing abroad, ay doon pa lang kami talaga nag-rent ng bahay. Simula nga nung bumukod kami mga mare, ay doon na nga namin na-realize yung mga gastos namin tsaka yung mga papeles ni Mr. Ay sa kaso na nga niya. Nag-work na rin ako sa call center noon mga mare, mga bandang 2019, kaya nga nakapagtatabi kami kahit papano. Sobrang struggle nga talaga yung pinagdaanan namin mga mare. Sumabay pa nga yung pandemic ng 2020 kaya hindi nga siya nakaalis. Kaya nung umalis siya noon mga October 2021 na. Ganun. 2021 na nga siya nag-start magbarko mga mare. Pabalik-balik na lang siya mga 8 months, 6 months contract mga ganun. Tapos nga mga mare, hindi namin namamalayan. Umabot na nga pala kami ng 5 years sa nirerentahan namin. At nung kinuwenta nga namin ay sobrang laki na nga. Ganun. Kaya nga simula noon mga mare, napagdesisyonan na nga namin na kumuha ng bahay. And sakto-sakto naman ay nakapromo nga dun dito sa Severa, Mabalacan. 20,000 reservation fee nga lang yung binayaran namin dito mga mare. Wala nga siyang down payment at wala siyang equity, kaya kumuha na kami agad. February 2024 nga mga mare nung nagpa-reserve kami dito at mga bandang September na nga kami nakalipat. Diba? Kasi medyo matagal-tagal din kasi nilakad pa nga namin yung mga papeles. True pag-ibig nga rin to mga mare, kaya nga wala ka na nga alalahin sa mga down payment at equity. Diretso monthly amortization ka na. Yung contract price nga nito mga mare, mga nasa 1.8 million nga. 30 years mo nga siyang babayaran. At alam nyo nga yung monthly amortization namin nasa 11 plus lang yata or 12,000 mga ganun. O diba? Hindi man madali sa una mga mare. Nag-doubt din ako na kumuha ng sariling bahay. Pero ngayon wala naman akong pinagsisisihan dahil nakabukod na nga kami. Sobrang sarap lang sa feeling mga mare dahil yung mga kala mong hindi mo makukuha, Diyos ko, mararating mo rin pala. Yung dating nakikitira sa kung sino-sino nga ang bahay, Diyos ko, ito nagkaroon na nga rin ng sarili. Kahit hindi ganun kalaki, nagpapasalamat na rin kami kay Lord na meron kaming sarili. Ganun. Isa ka nga rin mga mare sa mga nagda-doubt na kumuha nga ng sariling bahay dahil alam mong mahirap. Ay Diyos ko, kakayanin natin to. Ganun. Mahirap din kasi makitira mga mare sa mga kamag-anak at sa kung sino-sino nga lang. Kung talagang wala kang sariling bahay, Diyos ko, mamaliitin ka talaga nila. Yun lang muna yung mga isi-share ko for today's video mga mare. Sana nag-enjoy kayo. Kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo pong kalimutang i-comment, follow at like. Salamat!